Kumusta kayo? Sa pagtatalakay natin ngayon, bubuksan natin ang isa sa mga pinakamalaki at pinakakontrobersyal na misteryo sa huling aklat ng Biblia, ang pahayag. Tatalakayin natin ang kwento ng dalawang babae, dalawang simbolo na kumakatawan sa dalawang puwersang naglalaban sa usapin ng pananampalataya. So, ang malaking tanong sa ating lahat, sino nga ba talaga itong mahiwagang ibang babae na binabanggit sa Biblia, na kilala rin sa pangalang Babilonia? Ang pagtukoy sa kanyang pagkakakilanlan ang magiging sentro ng ating usapan ngayon. Okay, para masagot yan, kaya na muna nating tingnan ang isang matinding kontrast na ipinapakita sa atin ng source material. Sa aklat ng pahayag kasi, may dalawang simbolikong babae at magkaibang-magkaiba sila na kumakatawan sa dalawang magkasalungat na espiritual na kalagayan. So, heto na sila. Sa isang banda, andyan yung dalisay na babae na inilalarawan sa pahayag 12. Siya raw yung simbolo ng tapat na simbahan ng Diyos. Sa kabilang banda naman, yung babaeng bayaran sa pahayag 17, ang simbolo ng isang simbaang tumalikod o naging marumi. Sabi sa source natin, sa pag-unawa sa pagkakaiba nilang dalawa, nakasalalay ang lahat. Pero teka, linawin natin ha. Pag sinabing babaeng bayaran dito sa propesya, hindi yan literal. Sa konteksto ng Biblia, ito ay isang symbolic term para sa isang sistemang panrelihiyon na tinalikuran ang tunay na aral ni Jesus para makipag-alyansa sa mga kapangyarihan ng mundo. Alright, game na. Simulan na nating mag-imbestiga. Paano ba natin malalaman kung sino itong simbolikong babae na ito? Well, susundan lang natin yung mga clues, parang detective work, na ibinigay mismo sa pahayag Kabanatang 17. Okay, heto yung profile niya. Isipin natin ito bilang isang prophetic checklist. Sabi, siya raw ay isang dakilang lunsod na may kapangyarihan sa mga hari, nakaupo sa 7 bundok, may specific na kulay, kulay ube at pula, sobrang yaman, may kasaysayan ng pag-uusik sa mga papat na mananampalataya, at eto pa, tinawag siyang ina. So sino ang tumutugma sa checklist na ito? Ayon sa ating source, lahat ng mga palatandaang ito ay tumuturo sa iisang direksyon, ang papasya. Sinasabi na naghari raw ito sa mga hari noong Middle Ages, ang sentro nito ay sa Roma na kilalang-kilala bilang ang lungsod sa 7 burol. Yung mga kulay, yung kayamanan, at syempre yung pag-angkin na sila ang inang simbahan, nagtutugma raw lahat. At para masuportahan yung punto na inang simbahan, heto ang isang quote mula mismo sa isang paring Katoliko. Sabi niya, ang linggo raw ay isang paalala ng inang simbahan kung saan nanggaling ang ibang mga sekta. Wow, di ba? Mismong galing sa kanila ang pag-amin nito. Okay, so kung natukoy na natin yung sino, ang tanong naman ngayon ay paano? Paano niya nalilinglang ang buong mundo? Dito na papasok yung konsepto ng alak ng Babilonia. Ano ba itong alak na to? Hindi ito literal na wine na iniinom. Ito raw yung gintong kopa na hawak niya. At ang laman nito, mga maling turo. Mga aral na sa halip na magbigay linaw ay nagdudulot ng kalituhan na parang espiritual na nakakalasing sa mga tao. So ano-ano ba ang laman ng alak na to? Ayon sa source, ito yung mga aral na sinasabing hindi raw galing sa Biblia, kundi sa paganismo. Tulad ng, ang batas ng Diyos ay binago na ang kaluluwa ay immortal, na may walang hanggang impyerno, at syempre, yung pagpapalit sa Sabado ng Linggo bilang araw ng pagsamba. Ito raw yung timpla na nakalalasing sa mundo. Pero teka, hindi pa dyan nagtatapos ha? Sinasabi ng source na ang dakilang Babilonia ay hindi lang isang entidad, isa pala itong malaking koalisyon, isang alyansa na mabubuo sa mga huling araw. Silipin natin kung sino-sino ang kasama rito. Ayon sa interpretasyong ito, may 3 pangunahing puwersa na magkakaisa. Una, yung dragon na kumakatawan kay Satanas na kumikilos sa mga gobyerno at ibang relihiyon. Pangalawa, yung halimaw o the beast na kumakatawan daw sa papasiya. At pangatlo, yung bulaang propeta na kumakatawan naman sa protestantismo na tumalikod na rin. Pag nagsama-sama raw ang 3 ito, yan na ang kumpletong dakilang Babilonia. Ngayon, baka isipin ninyo paano magkakaisa ang mga yan na parang ang layo sa isa't isa. Ayon sa source, may isang paniniwala na magsisilbing parang pandikit nila, ang espiritismo. Yung paniniwala na buhay ang mga patay at pwede silang makausap. Yan daw ang magbubuklod sa kanila. At dahil sa napakalaking pagkakaisang ito laban sa katotohanan, dito na tayo dadalhin sa pinaka-urgent at pinakamahalagang mensahe ng lahat, ang huling babala at panawagan mismo ng Diyos. Ito yung sinasabi sa pahayag 18, verse 4.
Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko. Grabe no? Pansinin ninyo, tinatawag pa rin silang bayan ko. Ibig sabihin, kinikilala ng Diyos na marami sa kanyang mga tapat na anak ay kasalukuyang nasa loob ng sistemang tinatawag na Babylonia. At para maging malinaw, ang panawagan daw na ito ay hindi para baguhin o i-reform ang sistema mula sa loob. Isa itong panawagan para umalis, lumabas ng tuluyan, dahil ang Babylonia, ayon sa propesiya, ay nakapadhana sa pagkasira, hindi na sa pag-aayos. At dito tayo nagtatapos, isang interpretasyon na naglalatag ng isang napakalinaw na pagpili. Kaya ang iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Ano kaya ang ibig sabihin ng isang propesiyang isinulat 2,000 taon na ang nakalipas para sa pananampalataya mo at sa pananampalataya nating lahat dito sa modernong mundo?